Good afternoon. Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. So, pag-usapan natin ang FGF, Filipino Guerrilla Forces. I'm sorry, inuubo tayo. Mayroon akong ipakita sa inyo. Ano ba talaga ang objective ng Filipino Guerrilla Forces? Para lang matawag na Philippine FGF, maging membro, o mayroon tayong mga adikay na. Okay, pakinggan natin muna, kasi maraming katanungan na hindi natin nasasagot. So, ang FGF, ito ay tunay na nagbabantay sa Pilipino. Pero nabuo namin ni Supremo ito ah, dahil nga napipintong yung gera sa China at saka sabi nga nila proxy war tayo pero hindi man natuloy. Pero hindi pa natin alam ang sitwasyon. No? So, ang FGF ay nakahanda para para bantayan ang ating kalupaan langit at saka ang sambayan ng Pilipino. So yun ang pinaka-real. Bakit kung kailan ako nagsimula saka naman ako inuubo, no? Dahil lang. Okay. Pakinggan ninyo muna ano ba talaga ang tunay na layunin ng Filipino Guerrilla Forces. Pakinggan nyo ang ipaparinig ko sa inyo para at least nakikita nyo ang objective. Kasi nga, po ako si Quinto, baka hindi nyo naintindihan, ito yung tunay na dalawang beses ko ipapalabas ito para maintindihan ng lahat. Eyes are on this man. At just 35, Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission: take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, and called for African unity like never before. To some, he's a revolutionary. To others, a threat to the world order. But to millions in Burkina Faso, he's a symbol of hope, the first real sign of freedom in decades. He wears military fatigues, not suits. He visits villages, not mansions. And he speaks with fire in his voice, calling for Africa to rise, to reclaim its dignity, and to stop begging for aid. The world is watching, and whether they fear him or cheer for him, one thing is clear: Traore is just getting started. Millions of eyes are on this man. But why? At just 35, Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission: take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, and called for African unity like never before. To some, he's a revolutionary. To others, a threat to the world order. But to millions in Burkina Faso, he's a symbol of hope, the first real sign of freedom in decades. He wears military fatigues, not suits. He visits villages, not mansions. And he speaks with fire in his voice, calling for Africa to rise, to reclaim its dignity, and to stop begging for aid. The world is watching, and whether they fear him or cheer for him, one thing is clear: Traore is just getting started. Millions of eyes are on this man. But why? At just 35, Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission:
take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, and called for African unity like never before. To some, he's a revolutionary. To others, a threat to the world order. But to millions in Burkina Faso, he's a symbol of hope, the first real sign of freedom in decades. He wears military fatigues, not suits. Okay? He visits villages, not mansions. And he Narinig nyo, ano? So, yan yung Filipino Guerrilla Forces. Yun yung hindi nyo naisip. So, hindi ko na, kung ano ang nakita nyo, yun yun. Pero, hindi ganun kadali, ano? We are not anti-government. We are a pro-government. But, we want an organization to reform the government, to change the system of the political system of the government. So that is our objective. Pero hindi tayo drastic na nakikilos. Kaya nga sabi nga ni Supremo, we are the sovereign Filipino people. Tayo ang makapangyarihan. Ano? Tayo ang makapangyarihan. So, yung kapangyarihan natin, gamitin natin dahil lumalala na ang problema sa bansa, lalo-lalo ng ating ekonomiya. So, paano natin masusolve yan? So, tayo nga sambayan ng Pilipino, kaya nga lang ang problema kasi sa atin, hindi pa tayo na-educate ng tama at ng ating karapatan. Hindi natin alam gamitin ang karapatan natin. Kaya nga, nagbuo tayo ng organisasyon na nakita nyo kanina, yun ang pinaka main goal natin. Palitan ang sistema. Sino mang nakaupo sa gobyerno, wala tayong pakialam doon. Ano? Wala tayong pakialam doon kung sino man nakaupo. Ang pakialaman natin, paano gumanda ang ating ekonomiya, labanan ng korupsyon, ang komunista, o pag-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. So, yun ang pinaka layunin natin. Actually, yung binuo ko na Vanguard of Democracy, yun yung pinaka-objective niya. Ang objective ng Vanguard of Democracy ay anti-corruption and anti-communism. Doon ako lagi, yun yung palagi ang nasa isip ko, ano? Yung corruption at saka communism. Kasi nga, ang communism, pag pumasok sa isang bansa, bago niya makuha ang gobyerno ng sistema, kailangan i-drain niya ang ekonomiya. Pag once na-drain niya ang ekonomiya ng bansa, at naghirap-hirap na, at nag-away-away na, that's the time sila papasok. Ang ipapalabas nila, sisihin nila ang gobyerno. So tayo naman, dahil nga ang gobyerno may kasalanan kaya tayo naghirap, mag-aaklas tayo. Mag-aaklas tayo. At galit na galit tayo. Yan yung gustong mangyari ng mga komunista NPA. Ano? So, balikan natin, ano? Balikan natin. Oh. Kaya ako nag-uniform. Parang-paras kami nung ISO. Nakalimutan ko, bansa na yun, parehas kami ng uniforme. Alam nyo kasi pa ito, pag sinuot mong beret ang tawag dito, beret. Kami, green beret. Green beret. The US green beret, ibig sabihin, sa United States, ang pinaka magaling na sundalo sa US, hindi ko sinasabi sa buong mundo kasi marami yun eh. Sa US, ang pinaka magaling is green beret. Pag sinabi kang green beret, kailangan ka ranger ka, then special forces ka, and you will be member of the green beret. So yun, ibig sabihin, once nagsusuot ka nito, you are elite forces. Elite forces. Ibig sabihin, ng elite forces, ikaw yung inaasahan na magaling na sundalo sa inyong organisasyon. Pero hindi ko naman ibig sabihin, matatapang magagaling. Ibig sabihin, they are trained. Na-train talaga sila.
Katulad sabi nga ni Supremo, 100 plus sila nagkumuha ng Ranger Course sa United States. Matindi talaga ang kanilang training na pinagdaanan. Halos sa 100, 40 lang yata nakapasa sa kanila sa 100. Dahil hindi nakayanan. 3 oras ka lang matulog. Tapos banat na naman. Tapos minsan pakawalan ka sa desierto ng ilang araw hindi ka kakain. So tinitrain kanila para maging matatag ka sa sarili mo. So that is the objective of the training of the elite forces. So nakita nyo bakit captain ang namuno sa revolusyon sa kanilang bansa. Kasi nga mga kapitan, idealistic yan. Mga idealistic yan. Talagang gusto nila yung walang baluktot na patakbo ng gobyerno. Tingnan mo yung sa Magdalo na pinamunuan ni Captain Gambala na kasama si Trillanes. Mga kapitan lahat yun. Yung grupo na yun. PME 95 yata yun o 94. Hindi ako nagkamali, 95 Ang baron nila doon si Gambala. Captain Gambala. Siya yung namuno na nag-akla sa gobyerno. Kapitan. Mga idealistic pa yun. Kasama si Trillanes, idealistic pa rin. Pero ngayon, si Trillanes, si Lieutenant Senior Grade Trillanes, hindi na siya idealistic. Talagang mukhang pera na siya. Pag binayaran siya, lumilitaw siya, nagkakapaw. Andiyan, yun yung ginawa ng hanap buhay ni Trillanes. Ginawa ang hanap buhay ni Trillanes. So, yan yung mga taong gustong, may idealistic na gusto niyang palitan ang gobyerno. Panahon ni Gringo Nasan, Colonel Gringo Nasan. Isa siyang special forces. Si Gambala, hindi ko alam po special forces siya, but he is scout ranger. So almost yung 95 na yun na nag-aklas na pinamunuan ni Gambala yung Magdalo, almost ranger yun. Mga ranger ang bumanat. Pero bakit hindi sila nagtagumpay? Bakit hindi nagtagumpay yung ginawa ng Magdalo? Na gusto niya talaga, babaguhin nilang sistema na yung corruption at abuse of power at saka yung sistema. Gusto nilang baguhin, pero hindi nila nagawa. Why? Bakit hindi nila nagawa? Paano? Walang civilian support. Kailangan mayroong civilian support doon. Without civilian, hindi ka magtatagumpay. Kasi ang mangyayari, armas sa armas. Paano kung armas to, walang armas? Yun yung mahirap na kalaban. So yun ang paulit-ulit kong mga sinasabi sa inyo mga kababayan. So, discussion tayo ngayon dito. What is Filipino Guerrilla Forces? That is the main objective. Kapitan. So, sa panahon ni Juan, bakit kapitan yung nakita, napanood ninyo? Dahil idealistic pa yun. Now, kay Gambala, Captain Gambala with Trillanes, sila yung namuno, pero hindi sila naging successful because there is no support of the sovereign Filipino people. So, kailangan ng sovereign Filipino people support or we will initiate that group. Hindi ko sinasabi pananawagan, I'm only talking of for the good of our country. Baka sabihin nyo, inciting to sedition. Hindi. Nag-i-explain ako ngayon bakit yung sinasabi ko doon, bakit nila nagawa. Kailangan ng people support. Sa ngayon kasi, kailangan ng taong bayan. Taong bayan ang dapat kumilos dito. Doon sa EDSA 1. Taong bayan yun Kung hindi sumuporta ang taong bayan,
hindi rin magiging successful ang EDSA 1. Hindi magiging successful yun. Yung EDSA 2, hindi rin magiging successful kung hindi naramdaman ng taong bayang kumilos. So, the military arm component, hindi yan magsasucceed without the support of the Filipino people. Ganun lang yan. So, maraming nag-iisip na simulan nyo na ano ang ginagawa ninyo, military. Bakit nyo inuobliga ang armed forces? Ha? Bakit parang may kasalanan ng armed forces? Ano? Ha? Ang sabi ng armed forces, kayo ang hindi kumikilos. Kayo ang gobyerno, kayo ang taong bayan, kayo ang kikilos. Nagising na bayan ko. Na kung nandiyan ang taong bayan, nandiyan yung military na babantayan kayo. O babantayan tayo. So, nakuha ninyo, mga kaibigan. Ano? Nakuha nyo. Kaya nga, yung armed forces, kabuuan ng armed forces, hindi yung mga bayaran general, ano? Yung kabuuan armed forces, hinihintay lang tayo na magkaisa. Magkaisa ang taong bayan na palitan natin ang political system sa bansang Pilipinas. So sana may kasalanan. Tayo may kasalanan. Hindi ang armed forces. Ano? Huwag niyong sisihin ang armed forces. Sisihin niyo yung mga general. Pwede pa. Ha? I'm sorry, mga kabagang, mga general, kabagang. Mga contemporaries ko. Sorry, ha? Sa totoo lang tayo, real talk lang tayo, ha? Huwag niyo sisihin ang kabuuan ng armed forces. Tayo ang sinisisi nila. Dahil hindi tayo nagkakaisa tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Tayo ang sinisisi ng armed forces. The whole armed forces. I'm not talking for the generals. The whole armed forces. Kasi nga, hindi mo matawag na armed forces kung puro general lang yan. Pwede ba tumakbo ang armed forces without men? Hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Parang katulad namin ni Supremo. Ha? Hindi kami makakilos kung wala kaming tao. Gusto mo namin kumilos, wala namang tao. So yun ang point doon. Kaya ang taong bayan mismo, ang ating pinanawagan na magkaisa kayo sa pagkakaisa. Kasi nga kung magkaisa ang taong bayan, hindi natin kasalanan yan. Masisipan natin ang gobyerno kasi ganito kayo pabaya kayo. Kaya nga I quote the opinion of GM Morales, sabi niya, para hindi kayo mapunan ng taong bayan, huwag kayong maangas. Do not act as mayabang dyan sa Congress. Huwag kayong magpakita ng malaswa, huwag kayong magpakita ng ipakita nyo, you are deserving the Filipino people. Mayroong mabibira sa inyo? Wala, di ba? Wala bibira sa inyo. Kasi nga, kayo nandiyan sa Congress, kayo nandiyan sa Senado, kayo nandiyan sa gobyerno, kayo nandiyan sa armed forces. You protect the Filipino people. You serve the Filipino people because the Filipino people ang siyang nagsisweldo sa atin. Di ba? Ang siyang nagsisweldo. Sa kanila pala, minsan kakumali ako, parang, nasa sibilyan na nga ako, nasa sibilyan na nga ako, So, mga kabagang, sana, isipin natin na huwag natin sisihin ang armed forces, Okay? So, pinapaliwanag ko lang dito yung mga kanina, So, going back, sabihin natin, may mga, may mga tanong, Sir, paano ngayon lumakas ang NPA? At sabi nila na neutralize ng Duterte administration. Hindi. Isa ako dyan na hindi ako nakukumbens na neutral ni Pangulong Duterte. Kasi nga, ganito yan. Ang sinasaluduhan ko lang kay Pangulong Duterte, siya mismong Pangulo ang tumititik sa insurgency.
Kaya napabilis ang pagbawas. Pagbawas, hindi pagtapon. Pagbawas. Kasi hindi niya nakayanan, Hindi niya rin nakayanan. Ang drugs, hindi niya nakayanan. Ang communist, hindi niya rin nakayanan. Pero malaking impact yung ginawa ni Duterte. Kaya ngayon, pinagtulungan ngayon si Pangulong Duterte. Sino ang nagtulungan dyan? Una, communist. Pangalawa, drugs. So yung communist, walang pera gaano. Pero maraming tao yan. Nakapalamanan sa gobyerno. Ngayon, drugs, may pera yan. Kayang bayaran kahit sino. Pera eh. Manitok eh. Oh. Tapos, plus politics. So, wala talaga magawa si Pangulong Duterte. Why hindi nagawa ni Pangulong Duterte nung kanyang panahon ang matapos niya ang laban ng drugs, laban ng komunista? Bakit? Wala siyang gaanong tao na matatag na lumaban sa drugs at saka sa NPA. Wala. Sorry mga kabagang ako, real talk lang ako, ha? Real talk lang ako. Pero kung sa panahon na yan, at nandyan si General Palparan, at panahon ni Duterte, sinisigurado ko, malaki ang kabawasan ng NPA. Hindi pagalingan ito, hindi pagalingan ng talino, hindi pagalingan ng brilliant people, hindi pagalingan ng mataktika. Ha? Mga kabagang, hindi usapin dito ang talino. Ang usapin dito, yan commitment, puso, ha? Hindi promotion, hindi ranggo, hindi posisyon, hindi award ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan, commitment. Without that commitment, mga kabagang, mga kababayan ko, hindi tayo magtatagumpay. Kaya dapat lahat tayo ng kilos dito galing sa puso. Hindi sa award, hindi sa promotion, hindi sa posisyon. Hindi dyan nakukuha. Hindi dyan ang measurement ko. Nung ako ay nasa serbisyo, malaking galit sa akin yan doon sa joint operation sa G3 na maraming akong kontra sa mga ginagawa natin because ang problema talaga sa atin, may problema ako nakita. Ha? Yung pinaka problema, hindi ko pwedeng ipaliwanag yan. Ha? Pero yung ipapaliwanag ko lang, isa, yung commander, hindi na lumalabas sa aircon. Yun, ha? We are a soldier. We are an officer of the soldier. We need to visit up to detachment. If you want to be effective leader, effective commander, if you are division commander, you go down to platoon. Pag hindi mo ginawa yan, you are not effective commander. Tandaan nyo yan. Ha? Kasi nga, pag nandiyan ka lang sa aircon, wala kang makukuhang information. Yung mga intelligence natin, minsan natutulog yun. Kaya nga yung intelligence natin, now, yung commander, intelligence, magsalubong sila. Planning, operation. Ganun ka-effective niyan. Pero mayroon ako isa talagang problema na nakita ko. Doon ko na lang sabihin sa mga commanders. Marami kasing commanders, hindi alam nun. Sa totoo lang, I'm sorry mga kabagang. Commanders, I'm sorry. Maraming commanders, hindi nila alam ang weak point natin. Now, kung alam nyo, tutukan nyo yan. Commitment, commitment. Hindi sinasabi yung sa schooling, you are a ranger, you are a special forces, hindi yun. You are a demolitionist, you are intelligence trained, you are CMO, hindi yun. Commitment dito. Yun yung pinaka baseline natin, sa puso ang trabaho natin. Tingnan mo ha, I'm sorry mga kabagang kung makakasakit ako salita because we are talking of our country, Sorry mga kabagang, we are talking of country, We are talking of country, ha? Puso ang dapat gamitin natin. Now, tingnan mo ha, nung mga nasa active tayo, talagang masigasig tayo, walang tulugan sa trabaho, kunot no, hindi umuwi kasi gustong maka-accomplish, ganun-ganon. But after you retired,
Nawala na tayo. Hindi na tayo sumuporta sa taong bayan. Hindi na tayo sumuporta sa taong bayan. Ang daming claims ng mga sundalo natin, dependent mga asawa dyan, niluluko ng mga gago nandyan sa PGMC. Bakit hindi natin pagtulungan yan? We are retired now. Anong kinakatakutan natin? May isang Lieutenant General kasama ko sa laban umatras after how many months nagka-award sa PGMC. Ano yan? Parang ginawa mong tanga yung mga sundalo. Baka hindi nila alam. Pero ako alam ko. Ha? Bullshit kayo. Kasama ko sa laban tapos umatras after how many months nagka-award, appreciation for recognition. Ano yun? For what? May nagawa ba sa sapit yun? Ang dami nagkamatay. Ha? Ang daming namatay. Hindi nyo ginagampalan. Hindi nyo tinutulungan. Kaya nananawagan ako sa armed forces. Armed forces. Kung mahal nyo ang mga sundalo ninyo, kayo mga sundalo, kayo magre-retired, malapit mag-retired, isipin nyo, officer man, enlisted personnel, ginagago tayo ng armed forces. Bakit ginagago tayo? Ang benefits, hinuhold nila, kinokontrol nila. Sinasabi ng requirements. PGMC, may intelligence officer dyan Bakit hindi magampanan nila? Kulang kami ng budget kulang kami ng tao. Bakit? Wala bang coordination ng intelligence? Di ba may mga coordination yan? AFP. Kaya hindi natin masolve ang corruption, ang insurgency because wala After retirement, hinayaan na natin. Nung nasa active tayo, ang tatapang natin. Kumikilos tayo. Bakit? May sweldo tayo, kaya kumikilos tayo. Ngayon may piso tayo Pero hindi ko kayo sisihin dyan Hindi ko kayo sisihin kasi pasarap na nga kayo Pero bilang isang general, isang may kapangyarihan, kaya nyo tawagan yung AFP. Oy, may man. Bakit yung mga tao natin sa pensioner hindi kumikilos? Maraming namatay na, hindi pa nakatanggap. Hindi nila magawa yun kasi kasalanan rin. Isa rin silang kawatan. I'm sorry Kasi we are now explaining. We are the Filipino guerrilla forces. The Filipino forces, the FGF, is the real guardian of the Filipino, especially for men in uniform personnel. We are now talking. Mga kabagang, nandali lang, may nakalimutan, ipadala ko lang muna, Andali lang mga kaibigan. Okay, sandali lang So, yun yung mga sinasabi ko mga kaibigan. So, balik tayo sa NPA, Sa NPA. Kaya nating isolve ang NPA. Lalo na yung panahon ni Duterte, na yung administration, madaling isolve yun because mayroong presidente na nakatutok at mayroong staff on the cabinet na tumututok sa propaganda. Ngayon, wala tayong tumututok sa propaganda sa communist. Bakit sila gagawa ng tututok sa communist? Mamaya, i-explain natin yan, Bakit? Very effective yung kay Pangulong Duterte because mayroong cabinet na nakatutok sa insurgency propaganda. Yung sila Dr. Abadoy at saka kay Eric. Unang pasok pa lang ng administrasyon, tinira kagad yung dalawa because they are effective, Dr. Abadoy and ka Eric, in propaganda wars laban sa komunista. Yun ang unang agreement nila. Mamaya natin i-discuss yan, agreement. Tingnan mo, unang nabira, sila ka Eric at Dr. Abadoy, kunwari na lang, binira nila yung 2 billion na hanggang ngayon hindi pa napapaliwanag kung nasaan napunta 2 billion. Tapos, hindi na hilal lang nila na
yung Esiminay, Esiminay, na yung Esiminay ay ginawa rin dahilan para lang mapasara. So, ganun sila. So, lahat. Tapos, ngayon, napakulong nila si Pangulong Duterte. That all maneuver of the communists. Tandaan nyo yan. Kaya nga, mas magaling ang komunista, ang NPA, kaysa gobyerno natin. Kayang paikutin eh. Kayang paikutin ang gobyerno natin. And especially, napaikutin nila ang armed forces. So, ang rason na ng armed forces, wala eh, politika eh. Oh. Pero kung armed forces hindi magpapadikta at nagkakaisa, sulit sila at hindi nababayan, sigurado kung may busis ang armed forces, hindi sila papalag, hindi sila puporma sa armed forces. Pero ang problema lang, yung Class 90 nga, pinatawag eh, sa Congress eh. Alam ko yun, dahil sinabi sa akin mismo nung Class 90, ay June, iwan mo na kita kasi nga magre-report ako. Awat tayo may mag-report, pan muna yata kami, golf muna, golf, then proceed to Congress, dinner. Sorry ako mismo narinig ko yon. Kaya huwag niyo akong takutin. Kasi nga, nagsasalita tayo eh. We are a real guardian of the Filipino people. We are guardian of the Filipino people. So, ituloy natin. NPA, madali lang yan. Basta, mayroon lang akong sasabihin sa commander, ito ang problema natin. Hindi nakikita ng karamihan commander. Hindi ko sinasabing hindi nila alam, pero mayroon talaga hindi nila alam. Kulang. Pangalawa, yung dito, commitment. Pag wala dito, ang ating pagtatrabaho, hindi tayo magtatagumpay. Tandaan nyo, kahit anong bagay, basta pag wala sa puso, hindi tayo magtatagumpay. Insurgency, labanan lang ng company commander yan. Nakita ko na yan. Nakita ko na yan because nanggaling ako ng platoon leader, XO, company commander, staff ng battalion, staff ng brigade, staff ng division. So nakita ko na lahat yan. Pang company commander lang yan. So dapat lahat ng company commander, huwag tayong mag-assign ng company commander kung hindi pa hinog. Hindi basihan yan sa talino Tandaan nyo, company commander, hindi yan basihan sa talino. Basihan yan sa performance at puso. Doon nyo babasihan yung reliyosong nagtatrabaho. Huwag nyo basihan yung talino. Doon nyo gagamitin yung talino. Halimbawa, for example, sa operation, operation pang division. Pang division. Brigade, simple lang yan eh. Division, planner, mga planner ng operation. Doon yung gamitin ng talino. Pero dito sa company, hindi talino kailangan dyan. Dito, galing dyan. Pag wala dyan, hindi rin makaperform ng tama. Time of EXO, batalyon EXO ako. Yung batalyon na EXO ninyo, yun yung gamitin ninyo pababa. Wala naman trabaho ang EXO eh. Sa batalyon, wala. Ipababa nyo yan. Siya mag-supervise sa mga company commander, bastonin niya mga company commander kung hindi kumikilos. Hindi yung keyboard warrior lang sila. Pati mga tinginte, keyboard warrior yan eh. Kalapitin mo yan. Noong nga lang hindi pa ganong kwa ng cellphone eh. Busy na sila ando sila sa loob ng kanilang kubo. Busy doon, hindi lumalabas. So yun yung problema talaga. Kasi nga, yung commander, hindi rin niya alam dahil hindi rin siya bumibisita. So, yun ang problema natin. So, ganon. So, madaling masolve ang NPA. Kung lalo na kung ang gobyerno sumusuporta, madali lang yan. Ang hindi lang natin kaya pag nakialam ang gobyerno at hindi sumuporta. Pero company commander, simple lang company commander. Company commander, ang counterpart yung mga mayor. Mayor ang counterpart ninyo. Huwag mong iwanan huwag kang aalis sa mayor kung wala kang nakuwang suporta. Ngayon, kung hindi mo nakuwang suporta ng mayor, tirahin mo nang tirahin.
para sa eleksyon, hindi manalo. Ganun lang yun. Pero be sure na hindi ka ma-electioneering. Huwag ka nang bibira pag campaign period na. Pero during the time of that campaign period, birahin mo ng birahin. Kasi nga, experience ko na yan. I'm the company commander. Bakit lahat ng company, lahat ng mayor na sinasabi lang anti-military, pero bakit nababarkada ko lahat ng mayor? Walang kumukontra sa aking mayor. At sumusuporta pa. At doon ko nalalaman yung mga pera-pera. So, hindi makaporma ang mayor sa akin. Alam mo, una, yung intelligence fund, yung disaster fund. So, doon, masusuportahan ka ng municipality. So, ganun yan. Mga kaibigan. So, talking of NPA, sabi ko nga, nag-retired ako, ang kalabang ko communist talaga NPA kasi napakasinungaling yan, napakagago, napakakurap. Pero may nakita ko dito, hindi ko lang nakita yan. Hindi ko na i-ready yung grupo na yon. O tingnan ko muna kung nandito para makita ninyo. Mga loko-loko ito nag-uusap sila Anti-corruption daw sila, gago sila Number 1 silang kurap Tingnan natin kung nandito. Para makita ninyo. Kasi real talk tayo, ito na yung Filipino Guerrilla Forces, na the real guardian of the Filipino. Sandali lang Tingnan natin. Wala, hindi ko nakuha. Okay, hindi ko nakuha, So, yun yung Filipino Guerrilla Forces, number 1 is communist, So, siya pala, nakalimutan ko, shout out pala sa Northern Luzon Command, Filipino Guerrilla Forces Northern Luzon Command, na nagpa-shout out sila, mayroon silang mayroon silang vlog, na ang pangalan ng vlog nila ay Pinoy Insight, Nolcom Pinoy Insight, So, yan, Kasi sinabihan ko nung anniversary natin na lahat ng area dapat magkaroon sila ng magkaroon ng income at saka mag-vlog sila para maipa-disseminate nila kung ano mga activities sila gawain. So, dapat may mga vlog sila. So, ito yung picture nila na ito. So, ganito yung picture nila ng Pinoy Insight. Yan, Sa Northern Luzon Command yan, Pinoy Insight. So, yan ang forma niya. May kubo-kubo. Parang bayanihan yan Yung isang kubo na yan, bayanihan. Binubuhat nila. Tingnan natin, Ay, hindi makuha. Kaya pala picture yun, So, bayanihan yun, Pinoy Insight. So, yan yung Filipino Guerrilla Forces, ng Northern Luzon Command. Tapos, mayroon silang FGF, pero para daw hindi daw mabigat, andito yung kanila t-shirt nila, Ito, Filipino Guerrilla Forces ng Northern Luzon. Tapos, pinigyan ako ng t-shirt. Ayan, FGF, Freedom Guardian, Filipino. Freedom Guardian Filipino. So, yun yung kanila, Freedom Guardian Filipino. Filipino. Fortitude. Fortitude pala. Okay, Freedom Guardian Fortitude.
So, FGF pa rin. So, nandito, t-shirt. Okay. May mga ginagawa sila para daw, hindi daw nakakatakot kung pag sinabing Pilipino guerrilla forces, kasi yung guerrilla, pang NPA yun guerrilla. Pero darating tayo, magiging guerrilla tayo laban sa mga komunista. Para sa, kasi sa NPA rin, meron silang sinatawag na Front Guerrilla 1, Front Guerrilla 2, Northern Samar, Front Guerrilla 1, ganon. Kaya ayaw nila kasi nakakatakot daw yung guerrilla. Nasa kanila yun. Pero under sila ng Filipino Guerrilla Forces, yung Northern Luzon Command. So, shout out yung kanilang vlog, Pinoy Survival. Ay, hindi. Pinoy Insight. Pinoy Insight. Ang covering ng Northern Luzon Command is Region 1, 2, and 3 in CAR. So, 4 na regions yung covered ng Northern Luzon Command. So, kumpleto na sila ng staff. So, nagpapangso sila. So, go ahead. Sabi ko, ni-required ko sila ng na magkaroon sila ng vlog at saka magkaroon sila ng ano pa mang activities. So, mayroon silang FGF. Ang daming gumagaya sa FGF. Bakit ginagaya niya FGF? So, sana, isa lang ang goal natin, magiging under-affiliated ng FGF, okay lang yan. Ngayon, kung hihiwalay kayo, ano ang purpose ninyo? Para lang kayo gumamit ng ibang purpose? For what purpose kayo? Yun yung tanong ko doon. Bakit gagayahin nyo yung FGF? So, okay lang yan kung katulad nga ng Northern Luzon Command, they are under ng Filipino Guerrilla Forces, pero may binago silang na para sa kanilang code ay Filipino Freedom Guardian Fortitude. So, yun yung kanila. FGF pa rin. Kaya lang, marami lang gumagaya, Parang katulad yan sa sa Eagles, nagkawatak-watak. Eagles, nagkawatak-watak. Sa naman, sa Guardian, gano'n din, nagkawatak-watak. So, anong intention ba natin para magwatak-watak tayo? Paano tayo magwatak-watak? Hindi natin pwedeng iwatak-watak because ito yung original. Ang original na FGF, hindi natin pwedeng baguhin ang original na picture. Sandali lang, Hindi natin pwedeng baguhin ang original picture ng FGF. Kasi yan ay ating napagsimulan, wala na. So, yan yung original natin, logo, FGF. So, may 2 leon. Hindi na yan mababago. So, mayroon akong nakita dyan na nag-iisa na ang leon. Hindi. Original dyan is 2. Hindi pwedeng mabago ang ating logo. Kasi yan yung foundation natin. 2 pa rin, Supremo and Deputy Supremo. Hindi po pwedeng Supremo lang. Mayroon talaga Deputy. So, 2 palagi nagbabadi yan. Ang mawala lang siguro yung Special Forces at saka yung strike. Yun ang magkakaroon ng changes. Pero yung Pilipino, yung 2 leon, hindi na yung mababago. Na nag-uusap na binabantayan niya, guardian. Babantayan niya ang Pilipino. Kaya nakagano, ang leon. Binabantayan niya ang Pilipino. Pero bakit siya hindi pa tayo nagsisimula pa lang tayo. Marami pang hindi educated na mga kasama natin sa Guardian. So one of our objective is magkaisa tayo. Tapos we will educate Filipino. Kasi kailangan natin ng education, more education. Education talaga kailangan natin para maintindihan natin. Okay. Para doon sa mga bagong nakapasok at hindi na lang kayo ipa-plus ko uli ito bago ko basahin para makita ninyo okay. At just 35,
Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission: take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, and called for African unity like never before. To some, he's a revolutionary. To others, a threat to the world order. But to millions in Burkina Faso, he's a symbol of hope, the first real sign of freedom in decades. He wears military fatigues, not suits. He visits villages, not mansions. And he speaks with fire in his voice, calling for Africa to rise, to reclaim its dignity, and to stop begging for aid. The world is watching, and whether they fear him or cheer for him, one thing is clear: Traore is just getting started. Millions of eyes are on this man. But why? At just 35, Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission: take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, and called for African unity like never before. To some, he's a revolutionary. To others, a threat to the world order. But to millions in Burkina Faso, he's a symbol of hope, the first real sign of freedom in decades. He wears military fatigues, not suits. He visits villages, not mansions. And he speaks with fire in his voice, calling for Africa to rise, to reclaim its dignity, and to stop begging for aid. The world is watching, and whether they fear him or cheer for him, one thing is clear: Traore is just getting started. Millions of eyes are on this man. But why? At just 35, Captain Ibrahim Traore isn't your average leader. He didn't rise through elections. He rose through fire, leading a coup to overthrow a failing government in Burkina Faso, a country once drowning in corruption, poverty, and relentless terrorist attacks. But Traore didn't come to play politics. He came with a mission: take back the land, empower the people, and silence the guns. In his first months, he cut ties with foreign powers he believed were exploiting Africa. He banned French military presence, reclaimed natural resources, Okay? African unity like never before. So, sa mga bagong pasok lang, ano? So, ganun ang mangyayari ng Filipino guerrilla forces. We are the guardian of the Filipino people. Okay? So, basahin ko na lang muna yung mga comment ninyo para mai-connect natin doon sa kwan, ano. So, yung hindi nakakonect doon sa topic natin, pasensyahan na lang tayo. Garcia Leo, kaway. Okay. Inuubo naman tayo. Garcia Leo, good evening po. Adri, kaway. Ralph, Omay, good evening. PM Sir Mitran. Christina Mayugba. Joy Lopez said hi. Aimee Dorokis, oy, kaway. Kaway si Aimee Dorokis. Steve Blagger, oy, kamusta daw dyan sa kwan? Sabi ni Aimee Dorokis sa kwan. Sa bayan ng Katubig, lalo na sa barangay ano ba yun? Anungo, barangay Anungo. Okay, maupay na gabi sa inyong tanan. STS Vlogger, sir, paano mo hadlangan ng FGF ang bumabalik na naman ng mga komunista sa bansa? Kinikilala na ang mga ito na mga teroristang group, subalit malaya silang nagrarally sa loob ng UP Diliman. Wala yan. Kaya nga sabi ko nga, okay, speaking of communist NP are legal. Ano, legal. Kaya nga sinasabi ko noon pa, ang NPA legal. Ha? Magiging illegal lang sila pag mayroong warrant o barila o kaya mayroon silang tinatawag na
warrant of arrest, and mahulihan silang deadly weapons. Doon sila mahuli. Ganun yon. Matagal naman yung rally nila lagi sa UP. Kahit nga dyan sa Mindiola, lagi sila nag-rally, yung mga NPA. Hindi man natin nahuhuli. Bakit? Wala naman silang violation eh. Paano mo sila huliin? May yung ang kinikwento ko sa inyo na sundalo, na inaangasan sa doon sa civilian. Oy, bakit ganyan-ganyan ko tumingin? Ano na ngayon? NPA ako eh. Oh. Ha? Sabi na sundalo. Ha? NPA ka? Oh, bakit nagulat sundalo? NPA pala siya. Naisip niya na, huli ko kaya ito? Paano mo huli ang NPA kung wala namang baril? They are legal. Lahat ng organisasyon sa ibabaw ng lupa ng Pilipinas are legal because of na-repeal yung Republic Act 1700 Anti-Subversion Law, which is stating there, and all organizations existing sa ating bansa are legal. Kaya hindi pwedeng hulihin yan unless mayroon kayong illegal assembly na to overthrow the government, ay huhulihin kayo. Pero kung nag-iipon-ipon lang kayo para sa bayan, you are covered of Article 2, Section 23, na the government are required to have an organization for immoral of the Filipino people para may makapag-assist sa taong bayan at sa main uniform personnel. Ganun yon. So, paano masupil natin? Itanong natin sa sundalo. Tayo kasi nagsisimula pa lang. But pwede na tayo makatulong. Paano? Paano gagawin? Diyan sa isang mga barangay, kasi nga ang FGF nasa barangay, adi kaibiganin mong NPA, ganun lang ang solusyon. Kasi nga, wala ka namang armas para labanan mo. Kaibiganin mo sila, mag-usap kayo. Ngayon, kung hindi kayo mag-usap, kasi bawal na sa kanya, may mga taktika doon. Pero yung taktika doon, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Maliban lang kung mga lecture training na tayo. Kiyan, laban ang korupsyon, laban sa mga Duterte. Kiyan, laban ang korupsyon, laban sa mga Duterte. Okay. Mukhang mali Ang korupsyon lang nakalagay doon, 125 million. Tapos yung trillion, hindi nyo tinatanong kung nasaan na yung pera ng nawal sa gobyerno. Yung nga lang sa Congress na 2 billion, more or less Hindi na ipapalawanag ng Congress, billion yun Paano maging billion ang milyon? Okay. Para maintindihan natin lahat, Baka kala nyo konti lang. Para maging 1 billion, ang 1 billion is 999 billion. 999 billion plus 1 billion na. So, gaano kalaki yung 999 million? Yung 1 billion na nga lang, para sa atin, malaki na So, ang inimbestigahan nila na cleared sa COA, yung 125 million na cleared sa COA, tapos hinahabol ng Congress, ipinapaikot lang na tayo Kaya mali yung na ipapasok mo sa utak mo, Kian, Mali yung mo, magising ka muna para mas maganda yung paliwanag mo. Paliwanag mo ba ng uli? Okay, Violeta, Tina, good evening, Karamitran and Captain Dado at sa lahat ng FGF watching from New York. If God is for us, who can be against us? Tuloy at magkaisa tayong lahat para labanan ang mali sa government. Julieta Mariano, good PM po. Julieta Mariano, good PM po. Ako, ikaw, Commander, I suggest blood donation project po ang FGF. Okay, very good. Ako, ikaw. Okay. Maganda yan. Magandang activity yan. Oy, mga Filipino Guerrilla Forces, para magkaroon tayo ng activity, FGF, blood donation tayo. Blood donation. At baka pwede kayo mag-blood donation. After that, mag-blood compact tayo. Blood compact. Ganon, maganda yun. Kasi nga, may sugat pa yung kayong mga kwan. Pwede nyo ipagdikit, blood compact, So, pwede, maganda yan. Ako, ikaw. Magandang suggestion yan. Ako, ikaw. Oy, Kian, bakit binura mo? Dipinsa mo yung sinasabi mo. No, kasi nakahabol sa vlog ninyo, Sir Bukay. Once Cup said hi. Kian, sure, magkagulo kapag may ginagawang kayong
hindi maganda laban sa gobyerno BBM Marcos. Suportado ka namin kahit buhay namin. Handa kaming ibuwis. Ibuwis mo, okay yan, ibuwis mo ang buhay mo para sa magnanakaw. Okay lang yan, walang problema. Yan ang pagkakilala mo eh. Ibuwis mo ang buhay sa korupsyon, abusado sa gobyerno, abusado sa otoridad, makakomunista. Oh, okay yan. Tama yung ginagawa mo na kakampi ka ng magnanakaw. I mean, the Roque Space, may naalala ko po. Naalala ko po. Ano naalala ko po. Nung active ka pa sa suot mo ngayon. Okay, nalala niya daw yung active pa daw ako noon, na ganito ang forma ko. Pero ngayon medyo may salamin, wala pang salamin at saka tigulang na. Pero yung isip natin may pagmamahal pa sa bayan. Kababayan, viral, FPS, okay. Once Cup, People's Court ang kinakailangan para malinis ang Pilipinas. Corrupt Executive House of President Senate, AFP-PNP at mabagal ang Supreme Court mag-decision. Wala na. Okay, tama kaya. One is Cup, Linda M. Kaya dapat yung mga maisog at FGF at mga DDS magkaisa talaga, sir. Dapat talaga. Ang problema, iba-ibang mga takbo nila puro rally. Dapat pag-isipan kung paano. Takot kasi mga Pinoy, tama talaga si GM. Morales may tapang siya. So dapat GM, magkaisa tayo, hindi tayo maghiwalay. Iisa tayo. Pero wag na yung mga rally-rally, kumikita lang tayo dyan Wag na yung rally-rally, kailangan yung pera natin, ipunin natin para magkaisa tayo. Mendolas Villalos, sir, good evening po. Ngayon po ay may complaint po yung mga Chinese community tungkol sa kidnapping na nagbayad sila ng pinatay pa nila. Yes? Paano? Iba naman focus ng gobyerno ngayon Focus sa politika ang gobyerno ngayon at saka korupsyon ang focus nila. One day, bad lines. Once Cup, matapang si G.M. Morales kahit nasa Senate, House of Representatives at Kali. Pareho ang pananalita niya. Yes, tama ka dyan. Pero dapat mag-organize siya ng grupo na mayroon siyang pamumunuan. Mahirap ang tapang mo kung wala ka ng pinamumunuan. Dapat mayroon kang pinamumunuan para pag sinabi mong hudyat, mayroon kang dadaling tao. Ganun ang kailangan natin ngayon. Yung matatapang, magbuo kayo ng grupo nyo para pag hudyat, may dala kang tao. Paano kung maghudyat ka, nag-iisa ka lang, hindi ka magtatagumpay. Romel Esplago, tama ka dyan, sir, makabayan talaga. Victorious Perolino, binura. Wrong run, veteran, do you speak English? Yes. Pero hindi tayo pwede mag-English because Filipino ang kaharap ko. Benz FGF supporter, sir, good evening. Ayan, tama. Kumusta ka, Benz? Reminder, Esplago, sobrang layo tayo sa Israel. Hindi, may magagawa ka kahit malayo ka. Buhay mo ang Israel at mag-usap-usap kayo paano nyo matulungan ang ating grupo para magkaroon ng pag-uusap. Abriba, Pilipinas. Romel Esplago, super, tama ka, sir. Sabi, super pa, tama ka, sir. Sabi ni Romel Esplago. Kate Jan, Antalan, good evening. Soldier must look after our men. It's through our heart and mind. Yes, tama ka dyan. Nilapit ko na kasi nahirapan ako magbasa pag malayo, maliit talaga. Victorious Parolino, sir, kapag si BP Sara ang naging presidente, mababago pa ba niya sistema ng gobyerno? Hindi rin. Hindi niya kayang mabago. Pero may gagawin siyang drastic. Pero hindi niya kayang baguhin. Si Pangulong Duterte nga, hindi niya nabago Pero may magagawa siya. Kailangan talaga, revolusyon ang gagawin. Total revamp talaga. Kiyan, noong bang ginulo ninyo ang gobyerno dati may pagbabago ba? Ang matanda ka na ano ang nangyari? Mas lalo pang naghirap ang bansa natin nang dahil sa panggugulo ninyo. Ano yun? Sinong nanggulo? Di ba ang Pangulong Marcos ang nanggulo sa ekonomiya natin? Baka hindi ka nagising. Anong ginawa naming gulo? Tanungin kita, Kian. Anong gulong ginawa namin? Di ba kami, we are not anti-government. We are supporting government. Ang kinakalaban namin, corrupt. Corrupt ang kinakalaban namin at komunista. Yun yung aming kinakalaban. Now,
Kinakalaban namin ang Marcos administration because super corrupt ang administrasyon. Ano? Super corrupt ang administrasyon. Yun ang depensa mo. Bakit hindi mo nakikita ang nakawan nangyari? Likiyan. Pakisagot mo nga ako kung talagang Pilipino ka. Hindi mo nakikita ang korupsyon? Wala kaming ginawang panggugulo. Kate Legion Antalan, soldiers die for their country to protect our country. Sila Tio, good evening sir, watching your vlog from Australia. Ingat kayo sir, komunista si Captain Dado. Kumusta pala si Captain Dado, hindi komunista. Okay lang siya, nagpapagaling siya. VPC guard, tiwala lang sir at mathanggang sa ang katiwalian. John Tamad, Kian, malapit na alis ang nagbibigay ng ayuda mo. Magugutom lang ang pamilya mo, laban lang kung laban. Juan Tamad. Alam na Alma Aliman, tibay lakas ng loob. Once Cup, kung si Sara ang presidente, kaya ba niya, naulit na yan, Hindi niya kaya na mabago totally. Siguro may pagbabago pero hindi niya makakaya. Ang kailangan talaga total revamp. Good evening everyone watching from Cebu City. Obvious Cartigina. Maayong gabi diha, sir, watching from Cebu City. Sitio Ranudo, Barangay Gukon, Ramos Pasyatat po. Ramos Pasyatat po. Victorious Pirulino, ang sistema kasi ng gobyerno panay nakawan, lalo na ang mga politiko, kaya tumatakbo, kaya matuto na tayo bumoto. Yes, sabi nga nila, may kasabihan nga, kung gusto mong yumaman, pumasok ka sa politika. Iba na ngayon hindi na negosyo, pumasok ka ng politika para yumaman ka. Odysseus Cartigana, Pinibilaman, present, support. Hindi naman politika yung usapan natin Kaya anong nangyari sa... alam mo, Kian, hindi mo sinasagot yung sabi ko, wala tayong gulong ginagawa. Nag-uusap lang tayo para sa bayan. Pilipinas, Duterte pa din. Yun, politika na naman. Heidi, kupiling po, General Mitran. Ang mga FJs po, FJF is tunay na pangmakatao para sa katotohanan. Tama ka dyan, Heidi. Heidi Abdullah, good evening po, watching from Turkey. Adyan ko, happy na tanod, ng tanod. Sila Chika, Jessica, La Chika, Kian, bilangan tayo ng nagawa ni Perner versus Presidente mo. Presidente mo, tinanggihan ng budget ng mga infrastructure na mapakinabangan sana ng mga susunod na mga mong generasyon. Yes, tama ka dyan. Lilia Kalay, good evening po sir. Lilia, sana po wag umat. Good evening Sir Mitran, watching from Fairview, Quezon City. Juan Tamad, Kian, sige po. Isa-isahin mo ang mga malalim na dahilan na para makipagpatayan ka sa pagtatanggol kay Marcos. Kung makumbisi mo ako, sasama ako sa iyo, pinaglalaban mo. Sagutin mo yan, Kian, sabi ni Juan Tamad. Delia Silay, hello sir, watching from Baguio City, Benguet. Isabela Laksino, it worked here, watak-watak na po ang Pilipinas, di gaya sa Afrika. Yes, nabuo ang Afrika. Isabel, Portugal, good evening sir. Sana wag umabot sa ganon. Hirap po walang mangyari, watching from Oman. Okay, haba pala nito. May Rachel, matalino ka ba? Is feeling lang ng guardian, mali siguro. Okay, i-correct natin yon kung namali ang pindot. Ila Ogas, bayaran ng mga yan, sir. Nilakag ng admin. Ang tanong, bayaran bilyon na ang kukuha ng admin sa taong bayan, wala na isang riyan. Mars Ilonggo, evening sir. Mrs. Ilonggo, kami handa kaming paglaban, puksain ang korupsyon. Supremo General Mitran, sir, nakasupport kami para sa bayan. Sir, umasa po pang members sa inyo, mga FG members. Okay.
Marami na tayo, kaya nga lang hindi pa na-educate talaga na para sa bayan, ano? Marami. Kailangan talaga more education atin. Good evening, Supremo. Mas Matinho Local issue if you ONB contact number po. OFW Kevin Dudula on FB contact. March Ilonggo staff rally puksain na ang mga korap sana sama-sama lahat. Okay. Heidi FJ it's hard for the country and not tolerate. Okay. So, ang discussion kasi natin, hindi nakapokus tayo para sa discussion natin. Ang discussion natin, ano ba ang gagawin natin para sa bayan? Ang nangyari ng mga discussion natin, nalalayo, ano. Pero anyway, tuloy lang tayo ng laban. So, ipagpatuloy natin sa mga marami ang sana naintindihan nyo ang purpose ng Filipino Guerrilla Forces. Hindi tayo dapat maghiwalay-walay. Kung magkahiwalay man tayo, iisa lang ang layunin natin. Ngayon, kung buo kayo ng grupo ninyo, for what? Para lang ma-identify kayo na ganun kayo? Hindi. Ang purpose natin, binuo itong grupo para tulungan ang sambayan ng Pilipino. Yun yung objective natin. Tulungan ang sambayan ng Pilipino. So, ganun tayo. So, please lang, mga kabagang, magtulungan tayo. Hindi yung organization ang isipin natin. Binuo natin ang Filipino Guerrilla Forces para lang isang kuman lang tayo. Pag nagkaroon ng gera kasi, isang kuman lang, hindi yung watak-watak tayo. Yun, that is our objective. Iisa lang tayong Pilipino magkaisa in time of war. Kung iniisip nyo organization na masabing guardian, masabing eagles, hindi samahan ito. Hindi samahan ng mga brotherhood. Iba ito, hindi ito brotherhood. Ito ay samahan na kung sakaling puksain tayo ng kalaban, magkaisa tayo para yung sinasabi ka ni Supremo, ang isang tingting ay hindi makawalis, pero pag sama-samay mo yung mga tingting na yan, makakawalis. Yun ang point ng Filipino Guerrilla Forces. Kasi nga, hindi natin inasahan, baka magbiglang gera tayo. Anong palaban natin? So, yun ang purpose natin. Hindi kung ano-ano pa, mga kaibigan. So, one thing pa, paliwanag ko ulit, para maintindihan ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Good evening sa lahat mga Pilipino na nakakaintindi at nagmamahal sa bayan. Maraming salamat.